Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi. Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya Katotohanan na non-monetize sa video content ko dito sa YouTube. Small YouTube video content lamang po sapagkat wala akong ibang tinataas kundi ang salita ng Panginoon. At wala akong tinataas o kinikilalang anumang religion na mga itinatag ng tao. Sa halipang salita lamang ng Panginoon ang aking binabasihan sapagkat sa kalangitan ay kapag nandun na po tayo at humaharap na sa Diyos matapos tayong mamatay ay hindi ho itatanong ng Diyos kung anong relihiyon ang sinaniba natin o tinanggap natin o kasapi kung anumang kasapi. Sa halip, ang makikita ng Panginoon sa atin ay kung tinanggap natin siya dito sa lupa sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo. At kapag wala ang tatak ng Banal Espiritu Santo sa atin, tayo po ay hindi po makapapasok sa kapahingahan ng Diyos na siyang kalangitan at buhay na walang hanggan. Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya Katotohanan. At ngayon ay patuloy pa rin ang tinatawag na pag-destroy o pagwasak ng Israel at ng United States sa mga armamento at sa mga natitira pang mga terroristic leaders ng Iran, yung tinatawag na Islamic Revolutionary Guard ni Ayatollah Khomeini. At nadali na nila yung maraming mga leaders doon. At yung anak niya nga na inappoint na supreme leader ay tinamaan ng bomba yon. At marami nagsasabi, yung mga nakakita doon sa Iran ay tanggal ang hita at sabi ay ipinuslit daw papunta sa Moscow para hindi mahagilap ng Israel at US. Sabalit alam natin na tatapusin ng Diyos yan kasi we are in the tinatawag na series ng tinatawag na before the second coming and before the rapture of the church ay mangyayari yan. Magkakaroon ng shaking sa Middle East sapagkat tulad nung nakaraan na sinabi ko na sa Book of Daniel sa Book of Daniel na sinasabi na the Book of Truth o Scripture of Truth ay ipinapahayag upang makita, ibig sabihin ipapahayag sa pamamagitan ng mga last days na ito. Sa panahon niya ay hindi pinahayag, hindi niya naisulat ng tuluyan at ipinahayag sapagkat pinagbawalan siya ng Diyos na wag munang sabihin sapagkat hindi pa naluluwalhati ang bugtong na anak ng Diyos na buhay. Hindi pa bumababa ang Panginoon Kristo noon. At dito makikita rin natin na sa Biblia, sabi ng Isaiah chapter 40 verse 4 na every mountain will be flattened. Yun ay pagdating, ito yung mga panahon na yun, every obstacles will be flattened. Sabi nga ng iba na kapag ang tinatawag na second or third temple ni King Solomon ay maitayo muli sapagkat nasa ibabaw ng ruin ng temple na yon, yung tinatawag na mosque ng mga Muslim. Subalit makikita natin na alam ba ninyo na ang mga Muslim ay they are idolaters. Ang sinasamba nila yung meteorite doon sa Kaaba, doon sa Mecca. Sila ay sumasamba doon sa bato na yun, sa meteorite. At alam natin na mawawasak ang pagka binomba ng Israel ang Mecca o yung Kaaba, tapos ng Islam. There's no more Islamic religion. Wala na silang tinatawag na landmark sapagkat kapag winasak yon kahit paano magkakaroon ng tinatawag na pagganti sila kung wasak na yung kanilang simbolo ng kanilang kasamaang religion na Islamic religion na this religion, the Islamic religion is the religion of Satan. It's not the religion of peace. Ang nagdadala lamang ng tunay na kapayapaan ay ang Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Meron akong mabasahin dito sa Isaiah chapter 43 verse 5. Inuulit ko,
Yung mga nasulat, yung marami pang mga nakasulat dito sa Book of Isaiah ay patungkol sa last days ay hindi pa nagaganap. Pero patungkol sa ating Panginoon Kristo ay naganap na, at sa kanyang muling pagbabalik na walang makakaalam ay naisulat din sa Book of Isaiah. Sabi niya sa Isaiah chapter 43 verse 5, sabi sa Isaiah 43 verse 5, "Fear not, for I am with you. I will bring your descendants from the east and gather you from the west." Ito, makikita natin ito na ang pinatutungkulan dito ay ang mga diaspora Jews o yung mga Hebrew people, yung mga Jewish people na naikalat from the east, sila'y kumalat. At alam natin nung mga tinatawag na mga 18th century, actually 17th century ay yung New World na tinatawag na America, ay maraming mga Jewish people ang nag-migrate dito sa Amerika. At they were from the east. At nung nag-migrate sila rito, wala pa yung World War II. Wala pa yung persecution na ginawa ni Hitler sa kanila o yung tinatawag na Holocaust. Marami nagdatingan dito. Sila yung mga mahihirap na tao. Yung mga Jew, sila ay mga na-persecute sa panahon ng Ottoman Empire, na-persecute doon sa tinatawag na Arab conquest na yon, at sa iba't ibang panig ng Europe din, sila ay pine-persecute dahil sila ay Jew. Ngayon, sila ay nag-migrate sa Amerika, at yung mga mahihirap na tao na ito ay dahil sa pagsisikap nila, dahil whether we like it or not, ang mga Jewish people, they are the blessed race. Sila ang chosen race ng Diyos, whether we like it or not. Nandiyan na sa Biblia, nakasulat na at ipinangako ng Diyos kay Abraham. So sila ay blessed people, nag-work sila, at sa pamamagitan ng kanilang kasipagan at honesty sa pagninegosyo, ay umunlad sila sa Amerika. At sila ay nagkaroon ng mga businesses, sila ay nagkaroon ng yung mga banking system, hawak na nila hanggang sa umunlad ng umunlad. Alam niyo, mga pinakamayayaman na tao, kahit ng mga panahon na yon, bago magkaroon ng World War I and World War II, ay ang mga Jew, mga Hudyo. So iginather sila from the east, doon sa bansa nila, na displace kasi sila sa tinatawag na bansa na yun na Palestine, na hindi naman talaga nag-i-exist ang Palestine, sa halip ay Judea, El-Yehudi, o Judea na siyang Israel, ay napunta sila sa Amerika. So ang sabi rito, ito'y natupad sa kanila. "I will bring your descendants from the east and gather you from the west." West, which is the United States, na kinikilalang West. Hindi man sila sabi ni Isaiah, yung pangalang Amerika, ang tawag lang ay West, i-gather ko kayo doon. At alam natin na ang mga Jewish people na ito, sila ay inuusig, laging pinapersecute. A lot of many countries of the world hate nila o nasusuklam sila sa Israel. But let me tell you something. Ang nangyayari ngayon sa Iran, ang binobomba lamang ng Israel at ng Amerika ay ang puwersa na naiiwan doon na puwersa ni Ayatollah Khomeini. Ayun ang winawasak. Subalit maraming Iranians talaga na pabor sa ginagawa ng Israel, kasi sila yung mga Farsi, sila yung mga, hindi sila Arabic-speaking Iranian, yung native language nila, sapagkat na-conquest lang sila ng mga Arabong Muslim ng mga panahon na yon, na kumalat yung Islam sa kanila, nakarating sa kanila around 800 AD. At imbis na matalo nila, ay dahil ang mga Islam, ang mga Muslim, ay lahat ng madaanan nila ay
pinapatay nila. Kaya makikita natin dito na nung sa panahon naman ni Genghis Khan, lahat naman ang dinadaanan nila kahit mga Islamic country, pinapatay din nila. Makikita natin ang digmaan sa mundo ay walang katapusan at hindi natatapos. At sapagkat iyon ay nakahula na sa Biblia. Kaya nga sabi, "Fear not, for I am with you. I will bring your descendants from the east and gather you from the west." Kaya makikita natin yung Eastern people na ito, na mga Israelis ngayon, modern Israelis, at ang mga Western people na ito, na mga nasa military, which is the United States, ay they join forces para i-destroy ang isang evil regime na kung saan ay umagat, tanghalit, hapon na gabi, ang kanilang pagbabanta na destroy Israel and destroy America. Yun ang kanilang slogan na death to Israel and death to America. Ay makikita natin ang Diyos na buhay na nasa kalangitan ay napuno na ng gusto sa ginagawa ng mga ito, sapagkat nung rally doon sa Iran, more than 40,000 protesters doon sa karsada. Sa mga hindi nakakaalam, nagkaroon ng news blackout. Yung mga nagpo-protesta, pinosisyonan sila ng mga machine gun at pinagbabaril sa kalsada ron. Pinagpapatay sila pati sa mga bahay-bahay. So 2 days lang yun na inuubos nila yung mga tao. Kaya ang Amerika at ang Israel ay nag-action na, kahit wala yung mga alay ng Amerika na mga walang silbing NATO forces, sapagkat without the US, yung Europe ay Germanic-speaking countries na sila lahat sana. Mga Russian-speaking countries na sana sila lahat kung wala ang Amerika. Kaya thanks to the United States. At kung wala ang Amerika, ang Pilipinas naman ay sinisiguro sa inyo ang salita dapat dyan ay Japanese o Nihongo. Subalit nandyan ang Amerika. At tinulungan pa rin ang Pilipinas. Mas maraming namatay na mga Amerikano sa labanan diyan sa tinatawag na battle, diyan sa battle labanan sa Bataan, maging sa labanan doon sa tinatawag na Pacific, sa labanan sa Pacific laban sa mga Japanese noon. At maraming mga Pilipino ang nakatira sa Amerika at nagtatrabaho at nakakatulong sa mga kamag-anak nila nasa Pilipinas din. Kaya dito mababasa natin dito, huwag daw po tayong matakot. Fear not, for I am with you. Isa ba sa sinasabi ng Biblia, nais ko sabihin sa inyo na Jesus said, sabi, fear not. Ulitin natin dito. Okay, babasa. Hindi ko pala nakakonekta. Ulitin ko. Ito sinabi ng Panginoon, hindi ito sinabi sa kung kanino lang, kundi sinabi ito sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Specific sa lahat ng nananalig sa Kanya. Sa Luke chapter 12 verse 32, ang sabi ng Panginoon sa mga nananampalataya sa Kanya at mananampalataya, do not fear, little flock,
for it is your Father good pleasure to give you the kingdom. Do not fear, huwag kayo matakot mga tinatawag na lupon ng mga mananampalataya dahil ang nais ng Panginoon ay tayo ay madala niya sa kanyang kaharian. Sinabi rin dito ng Panginoon ang sabi rito, sa Mark chapter 13 verse 7, and Jesus answering, sa verse 5 muna, and Jesus answering them began to say, take heed, no one deceives you. Huwag kayong magpapaloko, sabi. Huwag kayong magpapaloko, for many will come in my name, saying, I am He, and He will deceive many. But when you hear of wars, and rumors of wars, do not be troubled. For such things must happen, but the end is not yet. So makikita natin dito, sinabi niya na kapag nakarinig kayo ng digmaan at saka rumors na mayroong digmaan, do not be troubled or do not be afraid. Do not be troubled. Dapat mangyari ang mga bagay na yun, pero hindi pa ito ang end, the final days o end of times, o yung tinatawag na the last days or the final judgment. Ang sabi muna ng Panginoon na binilinan tayo, ang sabi, mag-ingat kayo na huwag kayong maloko ni numan. Take heed that no one deceives you. Huwag tayo magpapaloko. Alam niyo yung mga manloloko na darating gamit ang tinatawag na scare tactic sa religion na ginagamit. Na sinasabi, kung hindi kayo aanib sa aming samahan o religion, ay hindi kayo maliligtas. Mga scare tactics na ginagawa ng mga false prophets. Ang sabi, for many will come in my name saying, I am He, and will deceive many. Saan sila nadi-deceive? Sa paniniwala nila na ang nagtatag ng kanilang religion ay siya yung tinatawag na messenger o propeta ng Diyos daw. Subalit makikita natin na nagbili na sa atin ng Panginoon na mag-ingat tayo at nang huwag tayong malinlang ninuman dahil maraming darating sa aking pangalan. Many will come in my name. Ito yung makikita nyo kahit nakita nyo dun sa mga karsada, diba? Sa mga building. Example, Jesus is my guide, fellowship. Pero ang teaching nila kay Jesus Christ ay hindi yung biblical teachings. And then they love to collect money, tithes and offerings. At hindi komo merong pangalang Jesus Christ ang isang fellowship o ministry o church o simbahan tulad ng Iglesia ni Cristo. Subalit pagpasok mo sa loob, tao lang si Cristo. At yung nagtatag ng kanilang religion na si Felix Manalo ay anghel. Si Cristo, tao lang sa kanila. Si Felix Manalo, anghel. Makikita natin, kahit natutulog kayo, marinig nyo yun that is a clear deception. Kaya makikita ninyo na maraming darating sa pangalan ko. Sabi, gagamitin, i-attach nila ang pangalan ni Jesus Christ o yung Christ na pangalan. Kaya may nilalagay nila Christian Fellowship, Christian Ministry. They using the name of our Lord Jesus Christ, yung Christ. I-attach nila so that they can deceive many. Alam niyo yan, di ba? Nagkalat yan dyan. And then, ang kanilang purpose is that really to come to the knowledge, the full knowledge of God? Hindi. Just to collect money. Yun ang pangunahin talaga nila kasi without money, they cannot survive sa buhay nila. Makikita natin, they're yelling, they're screaming on the top of their lungs,
using the Bible and the name of Christ so that they can make more money. Ako'y hindi ganon. Sa akin, marirenew lang ako na nangangaral ng salita ng Panginoon. Kung maasgad o masakit ang salita ng Panginoon sa iba, it is because the Word of God is active. And ito ay matalas just like the two-edged sword, sinasabi ng Biblia. Tingnan natin dito na ang sabi kung anong salita ng Biblia, ng salita ng Diyos. Ang sabi rito, for the Word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. The Word of God. Because the Word of God was inspired by the Holy Spirit. Kaya makikita nyo rito na ang salita ng Diyos is living, hindi printed lamang, hindi na imprenta. It is living because the Word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword o yung double blade. Mas matalas pa ron. Kaya ang salita ng Diyos ay masakit ang katotohanan. Sa mga sinungaling na tao, sa mga makasalanan, ang salita ng Diyos ay napakasakit para sa kanila. Kapag sinabi natin na si Jesus Christ ay Panginoong Diyos, siya ang Yahweh, siya ang Diyos na nagkatawang tao, para sa kanila, masakit yon kasi nga ang paniniwala nila si Jesus Christ ay tao lamang o katumbas lamang ng isang anghel. At ang salita ng Diyos ay tumatagos sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Yung tinatawag na middle o gitna ng soul and spirit and joints and marrow. Kasi ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi sa kanyang sarili, ang espiritu, ang kaluluwa, at ang katawan o pisikal. Yung espiritu, ito yung buhay, espiritu ng buhay, hininga ng buhay. Ang kaluluwa, ito yung tinatawag na ating intellect, discernment, yung ating understanding. Ito mismo yung kaluluwa. At yung tinatawag na joints and marrow, ito ay tinatawag na yung physical body natin. Sa physical body natin na to ay ang visible na nakikita, yung physical natin of course. At ang kaluluwa na nababanaag because the window of the soul ay ang ating yung ating mga mata. Kapag madumi ang ating mga mata, meaning naghahanap ka ng kasalanan, greedy ka sa nakikita mong ginto, pera o anuman yan na sa'yo, ikaw ay nagnanasa ka sa isang babae na nakita mo, pinagnanasaan mo, anumang mga bagay, the lust of the eyes, yan ay ginagawa ng tinatawag na utos ng kaluluwa sa iyo. And the lust of the flesh, ginagawa ng iyong physical, maging yung pride of life. Kaya makikita nyo pag namatay ang tao, yung breath of life o yung spirit ay babalik sa Diyos na hiniram lamang niya, ipinahiram sa Kanya. Yung katawan, ito yung mabubulok ng ilang mga linggo lamang, at yung kanyang kaluluwa, yun ang aalis doon sa physical body na patay na o kadaver. At ito ang haharap sa Diyos, mabuti man o masama ang kanyang ginawa, tinanggap niya si Kristo na ating Panginoon tagapagligtas o hindi, yun ang tatanggap ng tinatawag na kahatulan sa Diyos.
Kaya ang sabi rito, ang salita ng Diyos ay nagdi-discern ng ating iniisip sa kaluluwa and the intents of the heart. Maging sa ating puso, yung conviction ng ating mga puso, ang Holy Spirit ang nagko-convict sa atin upang tayo'y manikluhod at manumbalik sa Diyos. Kaya sabi rito sa Biblia, nung nangaral ang mga alagad, sa Acts chapter 2 verse 37, ang sabi, when they heard this, the word about Jesus Christ, that He is the only Savior na namatay at muling nabuhay, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do para maligtas? Ang sabi rito, nasaktan sila sa salita ng Panginoon. It is because of the conviction of the Holy Spirit. Men and brethren, what shall we do? Sabi ng nakarinig at nagkaroon ng slice yung kanilang puso sa mga salita ng Diyos. Ang sabi ng verse 38, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you and to your children and to all who are far off, as many as the Lord our God will call. Yung mga nakarinig, nagtanong, anong gagawin namin? Apostle Peter said, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remissions of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Makikita natin dito, kapag isang tao ay nakapagsisi na, nanampalataya, alam niyo ibig sabihin ng pagsisisi, turn away from your sin and turn to God. Repentance is a change of mind. Pagbabago ng iniisip, pagbabago ng kanyang inaakala, ayun ang ibig sabihin ng repentance. At after we repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Ito yung tinatawag na susunod ka sa pamamagitan ng pagbabautismo sa iyo sa tubig. Sa pangalan ng Ama, Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Ibig sabihin, pinoproklama mo ang death and resurrection ni Jesus Christ, na kung saan ikaw ay namatay na sa kasalanan at nung bumangon ka sa tubig, ikaw ay bagong nilalang at new person ka na sa mata ng Panginoon. Kaya makikita natin dito na ang kaligtasan ay darating sa tao kapag nagsisi siya sa kanyang kasalanan at nanumbalik sa Diyos. At ang bautismo sa tubig ay susunod lamang after na ikaw ay naligtas. Ito ay tinatawag na obedience to the command of God, to the command of our Lord Jesus Christ. At ang sabi ng Biblia, ang bautismo sa tubig ay hindi nakapagliligtas. Hindi nakapagliligtas. Dahil ang nakapagliligtas ay ang pagsisisi sa pangalan ng Panginoon. Ang sabi rito, sa Acts 22 verse 16, and now why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Yung mga, yung maalala ninyo na yung sinabihan ng mga alagad. Eto, babasahin muna natin kung sino yon. Sa Acts chapter 22 verse 12, ang pangalan ay Ananias. Then a certain Ananias, a devout man according to the law, having a good testimony with all Jews who dwelt there, came to me, and he stood and said to me, Brother Saul, receive your sight. And at the same hour I looked,
up at him. Then he said, "The God of our fathers has chosen you that you should know his will and see the just one," si Jesus Christ yun, "and hear the voice of his mouth. For you will be his witness to all men of what you have seen and heard. And now, why are you waiting for? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord." Si Ananias ang pinadala kay Apostol Pablo para makakita siyang muli sapagkat siya'y nabulag nung sa kislap ng araw at sapagkat nakita niya ang liwanag ng Panginoon. At nung siya'y na-convert, ang sabi, nagsisi siya at ang sabi rito ay, "And now, why are you waiting?" Ano pang hinihintay mo? Tumayo ka dyan and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Na-convert muna si Apostol Pablo bago siya nagpabautismo sa tubig. Although sa ating pagkakataon ngayon na tulad ng sinasabi ko na ang bautismo sa tubig ay kapag ito ay dumating sa isang tao at mayroong pagkakataon na bautismon siya sa tubig sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, sa pangalan ng tatlong persona ng Diyos, sa pangalan ng Ama, Anak, ng Diyos Espiritu Santo, ay makikita natin na kung may pagkakataon lamang, makikita nyo yung Ethiopian eunuch nung nanampalataya siya sa pangangaral ni Philip. Sinabayan niya yung karawahe. Habang nangangaral siya, nangaral din siya, tinatawag na bautismo. Subalit makikita natin walang tubig ron. Ano nangyari? Pumunta pa sila sa lugar na may tubig, yung papuntang Gaza, dun sa Israel. At may mga tubig ron at dun niya binautismohan. Tapos kinuha siya, si Philip dinala sa Azotus, spiritual transfer kaagad siya, kinuha siya. Kaya makikita natin, kung meron lang pagkakataon, anong importante? Maligtas tayo sa pananampalataya sa pangalan ng Panginoon o mabautismo sa tubig. Ang bautismo sa tubig ay secondary kapag merong chance o pagkakataon ng isang tao na mabautismuhan sa tubig. Bakit? Yung isang nanampalataya sa Panginoon nakapako sa krus. Panginoon, sabi niya, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na sa iyong paraiso. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, you will be with me in paradise. There's no water baptism involved, kundi yung pananampalataya niya naligtas. So ang bautismo sa tubig ay hindi nakapagliligtas sa tao. Ito ay isang lamang kaganapan na kung saan ipinapahayag mo ang death and the resurrection ni Jesus Christ at yung death and resurrection mo. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ikaw ay nalibing na doon sa tubig yung luma mong pagkatao, at kapag ikay umahon, ikay bagong pagkatao. Ayun ang simbolo nun ng water baptism. Kaya inuulit ko, ang pagtanggap at pananampalataya kay Jesus Christ ay sapat at nakapagliligtas sa iyong kaluluwa mula sa kapahamakan. Ang bautismo sa tubig, ang pagtubog ng iyong katawan sa tubig sa bautismo ay hindi ito daan para ikay maligtas. Ang una ay repentance and then baptism doon sa tubig. Inuulit ko, kung may pagkakataon kayong mabautismo sa tubig, ay magpapabautismo kayo. Kung hindi naman, ay hindi kasi yun ang pangunahin sa kaligtasan. Tulad din yan ng circumcision ng mga unang panahon. Na hindi nangangahulugan ang isang tao ay circumcised, ay siya ay tunay nga na lahi ng Israel. Hindi. Kaya nga, ang kailangan ay circumcision of the heart, sinasabi ng Biblia. Hindi circumcision of the flesh, kundi of the heart. Kaya sa mga nais na lubusang lumago sa pananampalataya sa Panginoon, ano ang magiging mga pamamaraan natin patungkol dito?
Okay, dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8, ang sabi rito, love never fails. But whether there are prophecies o yung preaching prophecies, they will fail. Ibig sabihin maglalaho. Whether there are tongues, yung pag-speaking of tongues, tinatawag na baptism in the Holy Spirit, they will cease, titigil. Whether there is knowledge, yung tinatawag na preaching of the doctrine of God, it will vanish. So, makikita natin dito, tatlo yon. Ang pangangaral ng mga mananampalataya ng church ay maglalaho. Ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay hihinto, titigil, matatapos. Ang knowledge o yung tinatawag na the doctrine, the Christian doctrine, the precepts and principles, ay it will vanish away. Bakit kaya? Hindi mananatili ang mga ito. Bakit hindi mananatili sa mundo? Rapture of the church. At the last trumpet. Ang sabi nga ang mananatili daw po ay love. Love never fails. If you have love of God in your heart, in your soul, it will never fail you. It will never fail you kahit anumang saglit. Because God is love. Kaya malinaw na ang pagpipreach natin dito, yung message, kaya nga sinabi ng Panginoon na sa mga alagad, preach the gospel. O tingnan natin yung sinabi niya na sa book of Matthew. Sabi niya sa Matthew 28 verse 19 hanggang 20. Listen to this. Go therefore, Jesus said, and make disciples of all nations. Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, which is the doctrine, the precepts, the Christian living, o yung the Christian foundations. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Habang ginagawa natin yon, God, our Lord Jesus Christ, is with us. Subalit, titigil yon. When? It gonna stop. Kailan titigil yon? Ang sabi rito, 1 Corinthians chapter 15 verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Matitigil ang pangangaral natin ng salvation kapag tumunog ang the last trumpet of God, and the dead in Christ, magbabangon sila. At tayong mga buhay na may madadatna ng pagtunog ng trumpeta, I will be changed. And then, why do we need to stay on preaching the gospel, o yung tinatawag na speaking tongues and teaching the people
to become disciples, yung mga doctrines, yung knowledge and doctrines ng Diyos, kung tayong lahat ay nabago na, because we will all absorb the knowledge of God Almighty. Sapagkat sa oras na yon ay hindi na tayo tuturuan pa. And sabi rito, Jesus said in John chapter 16 verse 23, "And in that day you will ask me nothing. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you." In that day, sa oras na tumunog na ang the last trumpet of God, hindi na tayo magtatanong ng anuman sa Panginoon sapagkat automatic na tayo ay magkakaroon ng understanding, absolute understanding sa mga bagay ng Diyos at sa mga nais ng Diyos na mangyari sa buong sanlibutan at sa mga tao na hindi na kinakailangan tayo turuan ni numan sapagkat we are all be changed in a twinkling of an eye and then automatic. Parang ano yan yung isang computer nilagyan mo ng USB na andun lahat ng information. And then gumana ang computer. Just like that na automatic we understood ang mga bagay ng Diyos sa atin. Sinong nakakapagpaliwanag ng mga bagay ng Diyos? Kundi ang Espiritu ng Diyos. If the Holy Spirit is in us, nasa atin, is with us also, ay siya ang magpapaliwanag ng lahat ng bagay ng Diyos sa atin. Ibig sabihin nito, ang preaching pala ay temporary lang. Ang speaking in tongues ay temporary lang. Ang pagtuturo, teaching, yung tinatawag na knowledge ng Panginoon through the Bible o yung mga bagay ng Biblia, yung mga doctrines ng Bible ay temporary lang because at the last trumpet, we are all be changed at hindi na po tayo magtatanong pa sa Diyos ng ano pa masapagat automatic na tayo ay magkakaroon ng glorified body. Kaya yung mga nangyayaring kaguluhang ito sa mundong ito, anong sabi? Kapag nakita na ninyo yung mga bagay na ito, ang sabi, lift up your head. Eh sabi rito ng Biblia, ang sabi niya, sa John chapter 16 verse 33, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." At ang sabi niya rin dito sa Biblia, sinabi ng Biblia dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, "Therefore do not lose heart." Huwag kayong panghinaan ng loob. "Even though our outward man is perishing," kahit nangihina tayong yung physical body natin, nangihina, tumatanda, kumukulubot, nagkakaroon tayo ng mga wrinkles tulad ko, wrinkles dito, wrinkles doon. "Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day." Kahit tumatanda ang ating physical na kaanyuan, yung ating espiritu naman ay lumalakas araw-araw. Kaya nga look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Don't look at the mirror at titignan mo yung sarili mo, ay, iba, matanda na ako, kumukulubot na ang mukha ko. Ay, marami na akong gray hair. Ay, malamlam na yung mata ko, hindi na ako nakakatulog masyado.
Alam ninyo, kahit anong gawin natin, ang ating physical body is just like, sabi ng Apostol Pablo, parang tent. Bigla na lang itong magkukulaps yung tent na nakatayo at babagsak, tutumba. Subalit, ang sabi, meron tayong body na naghihintay mula sa Panginoon, which is the glorified body na ipinangako sa atin ng Panginoon, na babaguhin tayo in a twinkling of an eye. Mache-change tayo. Makakasama tayo sa rapture pag tumunog yung trompeta ng Diyos, the last trumpet. Yung mga patay mabubuhay muna na maguli, magkakaroon ng glorified body. At tayo naman ay mache-change yung ating physical body ng glorious body. Katulad din sa mga binuhay na maghuli na mga namatay kay Jesus Christ. Ang ating mga katawan body ay glorified body just like our Lord Jesus Christ na glorified body na. Kaya palakasin natin ang bawat isang sabi sa mga panahon ng katulad nito. Na kung kayo ay wala kayong dinadaluhan na anumang mga sambahan o fellowship o pinupuntahan, kung nasaan man kayo, yung lugar na nakinalalagyan nyo ay bawal ang Biblia, bawal ang pananampalatayang Kristiyanong katulad nito, tandaan ninyo, meron kayong mga tuhod na iluhod ninyo sa Panginoon. Meron kayong mga kamay na pagsamahin ninyo sa pananalangin. Meron kayong bibig at tinig na pwede ninyong purihin ng Diyos at sambahin at sambitlain ang kanyang pangalan, ang kanyang kaluwalhatian. At higit sa lahat, meron kayong espiritu at kaluluwa at katawan na maaring sumamba at magpuri sa Diyos magpakailanman. Kahit sa lugar kayo naroroon, kasama ninyo ang Panginoon. Sapagkat ang sabi niya, hindi ko kayo iwanan ni pababayaan man. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, dito makikita natin dito sa Matthew chapter himinasa natin sa Matthew chapter 28. Ang sabi rito, and lo, sa letter B, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Matthew 28 verse 20 sa letter B. I am with you always, even to the end of the age. Amen. Sinabi niya. Lagi akong sa inyo, even to the end of the age. Alam ng Panginoon na matatapos ang mundo, ang ikot ng mundo, ang planetang Earth na ito ay alam niya na matutunaw, malulusaw, mawawala sapagkat He already created a new heaven and new earth. The New Jerusalem, yung ating tahanan, magpakailanman sa darating na age na binabanggit ng Panginoon na panahon na yon. Even to the end of the age, kasama natin ng Panginoon, sasamahan tayo ng Panginoon. Sinabi niya yon. Hindi dapat tayo matakot. Huwag nating ipagkanulo o ipagkaila si Jesus Christ. Ang sabi ng Revelation chapter 14 verse 13, mapalad ang mga taong namamatay nang na kay Kristo. Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Bakit? Because their good deeds will follow them. Yung blessing ng Diyos susunod sa Kanya. Mga kapatid, simple lang ito. Sa panahong ito na mayroong digmaan katulad nito, just keep on worshiping our God
and have faith and believe in our Lord Jesus Christ. Hindi nyo na ilalagay ang sarili ninyo na kinakailangan na maging tinging banal kayo o malinis o parang kapitapitagan. Just say a word, Lord Jesus, I repent. Tinatanggap kita as my Lord and Savior. At sundan na ninyo ang Panginoon kahit saan man siya naroon na pagdadalahan sa atin. Because God is with us always. I am with you always, even to the end of the age, Jesus said. And He said, Amen. Matthew 28 verse 20. Si Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Stay in the Lord. Whatever this world na nagkakaroon ng chaos, stay in the Lord. Dahil siya lamang ang ating buhay, ang katotohanan, daan at ang buhay sa ating Ama sa langit sa kaligtasang ito. Marami pong salamat sa inyo. God bless. And to God be the glory in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen and Amen.